Hi guys, good evening. Magandang gabi sa lahat. Ayan, kamusta po kayo? Makamusta ang maghapon po natin? Pa-comment nga lang po dyan sa baba. Anyway, andito na naman akong muli, nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kimpaw upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay patungkol, of course, sa aminan ng Kim Pao. Grabe, nako-corner na talaga ang Kim Pao. Yung tipong wala nang magawa, kundi ang umamin na lang. Well, good job yan. Tama yan. Kim and Paolo, ipagsigawan nyo yung relasyon nyo kasi walang dapat na itago dyan. Dahil wala naman kayong tinatapakang ibang tao. Grabe, in-advise. Akala mo naman talaga ay entitled. Anyway, masaya ang lahat sa mga aminan na serye na yan ng Kim Pao. Pero bago po ang lahat, bago natin yung talakayin sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, baka may naliligaw dito at ngayon lang napabisita, i-click nyo lang po yung subscribe button at notification bell para mag-updated ka at ma-notify ka rin tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kay Kim Chu and Paula Avellino, sagot na natin yan. And this evening, eto guys, nais kong iparating sa inyo ang post ni Kim Pao family page. So, ayan, sa mga interesado, punta lang kayo sa ano niya, sa kanya pong page, and Kim Pao family. Pa-follow na rin po niyan. So, eto ang kanilang post sa kanilang page. This is it. March 8, 2025. Sa mga gusto maging representative ng team namin, just comment below or DM us. So, yan na po ang inyong pagkakataon, guys. Mag-ano na daw po kayo, mag-PM na sa kanila, mag-direct message, and mag-comment na doon sa kanilang post para mabilis lang. So again, sabi nila dito, para sa mga gusto pong maging representative ng team ng Kinpao family, just comment and direct PM, direct message them. Filipino community in America, be ready for a free concert experience plus meet and greet with the stars of MMFF and the lead stars of this year's much anticipated movie, My Love Will Make You Disappear. Kim Chu and Paolo Avellino. Hashtag My Love Will Make You Disappear. My Love Will Make You Disappear March 26. Hashtag My Love Will Make You Disappear. Hashtag Kim Pao, Paolo Avellino, and hashtag Kim Chu. So, ayan guys. Grabehan itong update na to para po sa March 8, 2025. So, may oras pa po. Ito yung picture na nakalapag. Konsyerto para sa Filipino. So, free concert daw po yan. Again, it's March 8 po, gaganapin 2025. Araw po ito ng Sabado. So, ayan, nakalagay po dyan yung iba pang details. Ayan, screenshot nyo na lang po, ano. So, eto naman, nakalapag din ang mga artista na inyong mamimit dyan. Ayan, napakarami. But of course, sa ating pinaka-inaabangan at gusto at main reason ng gusto po natin na makita ay wala pong iba kundi ang Kimpaw. Sensya na guys kung hindi ko maisa-isa sa inyo yung mga pangalan, ano, medyo malabo po kasi sa akin dito. Sana ay isa-save ko na lang to ng malaki yung resolution para kayo mabasa po ninyo. So, mayroon na rin tayong diferensya kahit kabata-bata natin. Paano ba naman ay babad na babad talaga sa pagsa-cellphone? Kakahanap ng update. Anyway, ayan, i-save ko bilang malaking resolutions para kayo naman po hindi mahirapan. Pero ang pinaka-importanting update naman po dito, ang Kimpaw ay nandyan. Anyway, eto pa po, nakalakip ng post ng Kimpaw family. The Golden Celebration continues all the way sa Amerika. Konsyerto para sa Filipino, a free concert for the Filipino community in America. March 8, 2025, 2 p.m. registration, 4 p.m. show proper, Lyric Theater, Cerritos Center for the Performing Arts, Cerritos
California. Meet and greet with the stars of MMFF. World-class concert performances from some of the Philippines' finest. Plus, meet the lead stars of this year much anticipated movie My Love Will Make You Disappear, Kim Chu and Paolo Avellino. So ito ata original post guys. Ayan na para po sa konsyerto para sa mga Pilipino. Sabi naman dito ni Madam Mercy Perez, ayan, magbasa naman tayo ng comment niya about po sa mag-bestie. Pansin po kasi na iba kapag kasi Darren daw pa nagbibigay ng ayuda, si Darren yung nag-spoil tungkol sa Kim Pao, parang over the bakod na. Parang sobra na daw po, hindi na alam yung boundaries at marunong rumispeto sa relationship ng Kim Pao. Parang over naman na. Yung mga bagay na hindi naman dapat na sinishare ay nasishare niya. Parang mga ganon. Basta parang wala daw pong respeto kay Kim. Sobra-sobra. So, sabi dito ni Madam Mercy Perez, hay nako, lahat na lang daming reklamo. Nagkakaintindihan sila niyan. Nag-uusap naman ang mga yan. Tagal na nilang mag-bestie. Kilala na nila ang isa't isa. Sana maging masaya na lang. Enjoy na lang tayo. Parang di naman maintindihan kung saan lulugar. Minsan, konting bagay issue no? So, ayan, sabi ni Madam Mercy Perez. About ata ito dun sa sinabi ni Paolo na nag-I love you-han na kaya sila. Mga ganyan. Parang over OA naman na daw ni Darren pag ganon. Kung nag-I love you-han, bakit kailangan niyang malaman? Hindi ganon. Parang sobra-sobra na daw. Basta. So, kayo guys, anong inyong, naman doon? Inyong comment about that. Anyway, dito naman tayo sa comment na to ng isa nating Kim Pao fan. Sabi dito talaga napatunayan na Paolo always respects Kim. Kung ano lang ang pwedeng ilabas, magpapaalam pa siya. They are very consistent kahit dati pa. They will never compromise their private life over a project para lang pag-usapan or for promo. Kaya dami nagmamahal sa kanila. The intentions were really pure from the start. Maybe they felt that it's too early to share. So, about ito sa pagtatanong pa ni Paula Will, tinanong siya about sa, diba, pa-flowers niya nung Valentine's. And si Paula Avellino, hindi po makasagot agad. Talaga humingi pa siya ng permiso kay Kim. And dati naman na po natin yan napapansin. Na bago sumagot, always talaga, pag tinatanong si Paula at katabi niya si Kim, tumitingin muna siya kay Kim, magtititigan muna yung dalawa, na para bang nangungusap ang kanilang mga mata at sila'y nagkakaintindihan, sabay sagot ni Paula Avellino. Ganon siya. Pero mas halata ngayon kasi talagang may bulungan. Grabe yung pag-uusap muna ng dalawa bago sumagot si Paolo. And yung umuo naman si Kim, then, ayun, nilabas niya ni Paula Avellino yung yung impormasyon. Okay kasi kay boss, madam. Ha! Grabehan yan. Pero yun nga, ang highlight dito is, yung si Paolo Avellino ay nandun talaga yung respeto kay Kim. Talagang nagpapaalam muna siya. Kasi baka mamaya ayaw pala ni Kim ipashare sa private, sa public yung information na yun. Tapos siya naman magbibigla-bigla, di ba? Di nagkaroon ng misunderstanding. And kapag ganyan, alam nyo na, mayroon pong mayroon ng label. Ganyan nagpapaalam na, may label na yan. You make sure before you left that the flowers arrive early in the morning. Yeah. May pinadala akong flowers. Yes, Samantala, sabi naman dito, akala ko si Paulo ang boss, bakit may pa-whisper pa? Ay, sino ba talaga ang boss? Ay, bahala na kayong dalawa, basta kami parang baliw. Grabe, Han. Yes, totoo. Parang nababaliw na tayo sa mga paayuda na yan. Grabe talaga ang effect
ng Kim Pao. Kita nyo? Talaga namang dumadagundong kapag nandiyan na ang Kim Pao. Grabe ang sigawan, grabe ang mga tarp, abay, talaga naman pong naglalakihan at napakarami. So, mabalik nga po tayo dito. Nang tanungin nga si Paolo Avellino, wala na siyang magawa kundi ang umamin na lang. Na corner so umamin na nga lang sila. Bakit pa naman kasi kinakailangan pa yung i-deny? Na-post na rin naman niya ni Kimi sa kanyang social media account. So, sabi ni Kimi, okay lang, go. So, ayun, si Paolo ay for the go. And for sure, palagay ko masayang masaya si Paolo Chan dahil kay Kim nang galing yung go signal. Kasi we know naman parang si Kim yung parang ayaw pa mag-reveal and si Paolo Kim na game. So ngayon, okay lang daw sabi ni Kim, masayang masaya si Paolo niyan. Sure. Anyway, hanggang dito lang muna ating update, no? Maraming salamat po sa inyong pakikinig and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Marami pong salamat.